Alleluia, 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 Alleluia. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ng Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo, at may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" "Sino ako?" tanong niya. "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila, kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro, "Lumayo ka, Satanas! Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nakikilala natin ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan. Maaaring sa pagtuturo ng ibang tao, sa narinig natin o nabasa natin, o kaya naman ay sa mga debosyon na mayroon tayo, katulad ng sa mahal na Jesus Nazareno. Ngunit isang pagkilala sa Diyos ang maaaring bumago sa ating buhay, katulad ni Pedro sa mabuting balita. Isang pagkilala na personal at malapitan. Isang pagkilala na tayo mismo ang nakaranas at nakasaksi sa ating buhay. Tayong mga deboto ng Jesus Nazareno, sigurado akong marami ng pagkakataon na siya ay nakatagpo natin sa ating buhay. Kaya nasasabi natin na buhay ang Diyos, kumikilos ang Diyos, tapat ang Diyos. Mula sa debosyon na mayroon tayo, ito ay dumadaloy sa isang personal at malapitang pakikipagtagpo kay Jesus sa mukha ng mga taong naging sagot sa ating panalangin. Sa mga sitwasyong binigyan tayo ng pag-asa at kagaanan ng kalooban,
sa mga karanasang ramdam na ramdam natin, nakalakbay natin si Jesus. Kasama nating nagbubuhat ng krus, kasama nating nahihirapan, upang kasama din natin siyang magtagumpay sa ating buhay. Ikaw bilang deboto ay tinatanong din ni Jesus Nazareno, sino ako para sa iyo? Sana tayo din ay makatugon hindi lamang sa nabasa o narinig natin, kundi mula sa kaibuturan ng ating kalooban na tinitigib ng personal na makikipagtagpo natin kay Jesus. Ikaw po ang Kristo. Ikaw po ang aking sandalan sa buhay. Ikaw po ang nagbibigay sa akin ng lakas. Ikaw po ang pinagmumulan ng aking pag-asa. Ikaw po ang nagpatawad sa akin. Ikaw po ang humilom sa akin. Ikaw po ang nagmahal sa akin ng lubos. Ikaw po ang bumuo sa sira kong puso at pagkatao. Ikaw po ang inaasam ng aking buhay. Ang Diyos nagpapakilala sa atin araw-araw, kumikilos siya ng konkreto, sinasamahan tayo sa lahat ng sandali ng buhay. Hindi nagpapabaya at minamahal tayo ng buo. Itong pakikipagtagpo nawa ni Jesus Nazareno sa atin ang magpaigting ng ating pagkilala sa Kanya upang mula sa ating debosyong ito ay maging uri ng ating ding pamumuhay. Isang buhay na pinangungunahan at sinusubaybayan ng halimbawang ipinakita sa atin ni Jesus Nazareno. Sino ako para sa iyo? Nawa makasagot tayo ng totohanan at personalan. Ikaw ang Kristo sapagkat iniligtas mo ako. Amen.